Hello, what's up guys? For today's video, magre-review tayo ng ating nabiling Lotus Circular Saw Pro 1400 watts. So ito yung circular saw na in-order natin sa Lazada sa halagang 3,200. So dati kasi may circular saw tayo pero hindi na siya usable, na hindi na ganun kagandang gamitin. So ngayon may panibago tayong project ng mga modular. So kung isipin nyo, ang tagal natin din nakapag-upload. Ito yung nilalaman ng box ng ating Lotus is meron tayong manual. Meron siyang pre-carbon na 2 pieces. Tapos ibang-iba yung itsura niya compared dun sa nating lumang circular saw. So and pag tiningnan nyo, pareha siya magkaiba. Medyo maliit ng konti lang tong bago natin nabili at meron siyang labasan ng mga pinagpistisan. Meron siya, ayan. So kung makikita nyo, ibang-iba yung luma nating Lotus. Goods na goods yan sa interiors nating pag-woodworking. Sulit na sulit. So, meron tayong manual dyan na binuksan. At chine-check natin to isa-isa at meron siyang, ayan, parehas yung trigger niya. So, yung luma natin is bakal lang yung ano niya. Yung pinakang inaangat dito, banda dito. Hindi ko alam kung tawag yan eh. Basta ako siyang umangat. Yung luma natin is medyo malaki kasi 1,500 watts yan. Itong bago natin is 1,400 watts. Itong circular saw pro na to is, ang model nito is LC150X140X, ganun. Nasa ganun yung model niya. So dalawa yung ano siya, may kill switch siya. Ayan. Ayan yung model niya. Meron siyang kill switch dito. Unlike dito, ang switch lang nito is yung luma lang, isang click mo lang sa trigger, gagana na. Diyan, may pre siyang carbon. May carbon siyang kasama, tsaka yung pambukas doon sa ano. Pero wala siyang spring blade. Ayan, wala siyang spring blade. Ito yung model niya, guys, LTCS 140X yung model niya. Ayan, wala lang siyang blade, kaya meron tayo binili din ng Harden na brand. Bumili tayo ng 60 teeth na blade, pero usually ang mga blade niyan ng pre kadalasan is 40 teeth lang, 40 teeth. Ayan. So ngayon ititest natin, kung makikita nyo, ibang-iba yung itsura niya. Ang adjustment nito is 2 cm lang yung kapal ng ano niya. Meron din siyang plug dito. May plug din siya dito na kapag hindi mo siya pinrest, hindi siya gagana. Ayan. Kailangan mo siyang i-press bago pindutin to. Hindi katulad nung last natin na circular, so hindi katulad last circular, so wala siyang press dito rekta. Kaya ito, pagka pinress mo, hindi siya gumagana. Hindi siya gumagana. Kailangan mo nang i-press to bago sabay sila, sabay. Kaya yung tunog niya. Ngayon, iti-test naman natin sa kahoy kung maganda ba yung cutting niya. Ito. Ito yung part na kinating natin, malinis. Malinis din yung ilalim, malinis yung ibabaw. Ayan. Tsaka yung labasan ng ano niya dito, kasi kapag yung gamit natin before, madumi yung part dito. Ngayon, kapag ines mo siya, hindi siya masyado masyadong makalat masyado, kasi dito yung buga nung ano niya, ng mga ano niya. Ang size din nito is 14 inches yung blade niya. 14 inches to, tapos yung teeth niya is 60 teeth. Ayan. So, ayun. Ayan siya. Dito yung butas ko. So, ayos yung review natin dito. I-flex din natin Good yung siya. ating mga nagawa natin yung na mga modular. Luma nating Lotus. Yung luma natin is nasa 1,500 watts. Videohan, i-flex na lang pero natin itong sa bago is nasa 1,400 so, watts ito lang siya. Mas mababa check nyo na lang guys. At huwag nyo kalimutan lagi mag-subscribe and follow sa ating mga susunod na videos. Malinis yung cutting niya. Kung matagal akong hindi nakapag-upload, nakikita nyo malinis. Pero ngayon is itutuloy natin ang ating mga pagdi-DIY at marami pang videos ang nakaabang. So yun. Goods na goods.
kung bibili kayo nito. Ayan. Alright. So ito, i-flex ko lang yung ginawa nating video gamit yung ating Lotus Circular Saw. So nakagawa tayo ngayon ng 6 door na panel ng cabinet na ang gamit lang natin yan circular saw na ginamit natin. So sa isang tools na yon, napakarami natin magagawang kung ano-ano at nasa inyo na lang kung paano natin gamitin ng tama at tamang pagsukat. At yan yung mga ginawa natin. Gumawa din tayo ng TV rack sa ating project na ginagawa na at gamit ang ating Lotus Circular Saw, napakarami natin na i-apply at nagawa. At gumawa din tayo dito ng kitchen cabinet. So may kitchen cabinet din tayong ginawa. Ayan, modular cabinet siya. Ang gamit nga pala natin mga board dito is mga melamine board siya na double ply laminate na 18mm ply. Tapos medyo mahal lang yung isa niya pero sulit na sulit kung makikita nyo sa outcome. Ayan,